Zoro shows his dominance, nabunyag ang madilim na nakaraan ni Ganko, at papasok na si Sanji sa isang delikadong laban. Ito ang kumpletong breakdown ng One Piece Chapter 1173 Spoilers. Sa video na ito, tinalakay natin ang pinakabagong spoilers ng One Piece Chapter 1173, Generation of Warriors. Zoro vs Brogy at Dory. Conqueror's Haki at Regeneration ng Giants. Tunay na identity ni Ganko bilang Princess Shori. Ang koneksyon ni Brook sa Father-Killing Princess. Roaring Nation Attack. Paparating na Sanji vs Saint Summers. Kung gusto mo ng mas malalim na One Piece analysis, siguraduhing mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. Nagbukas ang mga pinakabagong spoilers para sa One Piece Chapter 1173, at ayon sa leaks, ang pamagat daw nito ay Generation of Warriors. Paunang paalala pa lang ng title, malinaw na ang magiging sentro ng kabanatang ito, ay ang pagkakaiba ng lumang henerasyon ng mga mandirigmang giants, kumpara sa bagong henerasyon na pinalaki sa edukasyon at kapayapaan, hindi sa dahas. Zoro vs Dome Reversing Giants. Ipinagpatuloy raw ng chapter ang eksena sa huling panel ng nakaraang kabanata, kung saan makikitang naghahanda si Zoro ng isang malakas na opens iba. Ayon sa spoilers, tumalon daw si Zoro sa itaas ng mga giants at sabay-sabay niyang hiniwa ang mga dumi-reversing giants. Dahil may regeneration abilities ang mga dumi-reversing giants, posibleng mabilis ding bumalik sa dati ang kanilang katawan. Ngunit kung nilagyan ni Zoro ng Conqueror's Haki coating ang kanyang atake, malaki ang tsansang bumagal ang kanilang regeneration. Ito ay naipaliwanag na noon ni Scupper Gaban sa isang flashback 14 years ago, at napatunayan rin sa naging laban nina Shanks at Gaban kontra kay King Harold, kung saan matagal bago gumaling ang napinsalang kamay ni Harold. Kaya ngayon, malaking tanong kung talagang sinunod ni Zoro ang payo ni Gaban at ginamit ang mas advanced na Haki. Face-off kay Brogy at Dory. Sumunod na eksena, hinarap daw ni Zoro ang legendary giants na sina Brogy at Dory. Inatake raw nila si Zoro, pero dahil sa bilis at galaw nito, naiwasan niya ang atake, na nauwi sa hindi sinasadyang paghiwan ni na Brogy at Dory sa isa't isa. Nagulat ang lahat ng nakasaksi sa eksenang ito, dahil malinaw na ipinakita ni Zoro ang tactical superiority niya kahit laban sa dalawang alamat ng Elbaf. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Ganko. Isa sa pinakamabigat na revelasyon ng chapter ay ang pagbunyag ni Brook sa totoong pagkatao ni Ganko. Ayon kay Brook, ang tunay na pangalan nito ay Princess Shori, isang miyembro ng royal family. Nakilala niya ito dahil sa kakaibang anyo, asul na buhok at magkaibang kulay ng mata. Tinawag pa ni Brook si Ganko bilang, the father-killing princess. Ayon sa kanya, may pinatay daw si Ganko noon na itinuturing ni Brook na father figure niya. Gayunpaman, sa kabila ng revelasyong ito, makikitang malapit pa rin si Brook kay Ganko. May sandali raw na bumalik sa katinoan si Ganko, ngunit mabilis din siyang muling na-control ni Imo. Sa gitna ng possession, muntik na niyang atakihin si Brook, pero pinigilan niya ang sarili at sinigawan si Brook na tumakas na. Dito nagiging mas malinaw ang lahat. Batay sa mga pahiwatig, posibleng ang tinutukoy na father figure ni Brook ay ang mismong ama ni Ganko, ang hari ng kanilang kaharian. Alam natin na dati ay leader si Brook ng battle convoy ng isang kingdom, kaya posibleng siya ang personal bodyguard ni Ganko noong bata pa ito. Sa paglipas ng panahon, naging malapit siya sa hari at itinuring itong ama. Ngunit nang tumanggi ang hari na makipag-alyansa sa world government, malamang na kinontrol ni Imo si Ganko, katulad ng ginawa niya kay King Harold, at pinilit siyang patayin ang sarili niyang ama. Ito rin ang dahilan kung bakit makikita si Ganko na umiiyak sa flashback habang tinatawag ang kanyang ama, malinaw na hindi niya ito ginawa sa sarili niyang kagustuhan. Samantala, naghahanda rin daw sina Gerd at Goldberg na umatake sa mga nightmare monsters, ngunit pinigilan sila ni Road, dahil nais niyang sumama sa opens iba. Sabay-sabay nilang ginamit ang Roaring Nation Attack, isang teknik na kahawig ng Warrior Nation Attack ni na Brogy at Dory, ang parehong atake na minsang nagpabura kay Eustace Kid. Isa sa mga tinamaan ng atake ay bumagsak malapit kay Saint Summers, dahilan para mag-counterattack ito.
Sa kasamaang palad, tinamaan ng atake ni Summers ang barkong dapat sana'y sasakyan ng mga batang Giants, at makikitang nabigla siya sa sariling nagawa. Sa huling bahagi ng spoilers, nakarating na raw si Sanji sa kinaroroonan ni Nanami, at malapit na rin siya sa lokasyon ni Ganko. Kung matatandaan, noong God Valley flashback, sinakta ni Summers si Shakuyako, at kilala natin si Sanji bilang isang taong hinding-hindi pinapalampas ang pananakit sa kababaihan. Dahil dito, malaki ang posibilidad na magharap sina Sanji at Saint Summers. Isang exciting na match-up ito, lalo na't napatunayang hirap si Summers sa mga mabilis na kalaban, at ngayon, may exoskeleton at enhanced speed na si Sanji.